Good morning Pilipinas and welcome back po sa Panahon TV. Sa puntong ito makakasama na po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Walang iba kundi si Mr. Jory Lois. Good morning Mr. Lois. Kahapon po naging isang ganap ng low pressure area itong cloud cluster na binantayan po natin dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa inyong pinakahuling impormasyon, nasaan na po ba ang LPA na ito? Paano po ito kikilos? At ito po ba ay posible pa na lumakas sa pagiging isang ganap na bagyo? Magandang umaga, Amor. Magandang umaga, Pilipinas. At kahapon nga, naideklara na yung ating binabantayang cloud cluster na isang ganap na LPA. At kung titingnan natin yung location kahapon, at sa ngayon, kinumpare natin at siya po ay tumakbo ng westward. Actually, hindi siya gaanong tumaas. Pero sa mga susunod na araw, asahan po natin na itong LPA na to ay magno-northward ng konti. Okay, so nalaman po natin ang update tungkol po dito sa low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility at inaasahan nga po natin na ito po ay kikilos pa northward sa mga susunod na mga araw. At ito naman po, bukod po dito sa LPA sa loob ng ating farm, meron din po tayong binabantayan na dalawang weather disturbances pa sa labas naman ng ating boundary. So ano na po bang update dito at inaasahan po ba natin na papasok ang mga ito dito sa ating farm? Okay, yung pinakamalayong LPA ay disturbance ay naging isang tropical storm na nga. At sa mga susunod na araw, inaasahan na magno-northwest lang po ito at definitely hindi natin nakikita na makaka-apekto ito sa alinmang bahagi ng ating bansa. Gayon din po itong isang mas malapit na nasa halos 140 degrees east ay magdo-northwest din ang kanyang tracking. Pero mag-northwest man po siya ay sa kanyang layo sa ngayon ay hindi halos siya makakapasok dito sa Philippine Area of Responsibility maliban lamang kung mag-westward ng konti yung kanyang direksyon o magkakaroon ng pagbabago yung kanyang direksyon. Ito namang malapit nga yung ang sinasabi ko kanina, may chance itong maging isang bagyo at ito yung minomonitor natin kasi medyo hindi pa maliwanag talaga kung saan ito patungo. So patuloy ang ating monitoring dito at baka maaring ito'y maka-apekto na sa ating o sa alinmang bahagi po ng ating bansa sa mga susunod na araw. Okay, patuloy po natin babantayan ang mga pagbabago dito po sa binabantayan po nating weather disturbances dito po sa labas ng Philippine Area of Responsibility. At linawin lang po natin sa ngayon ay medyo malayo pa nga po ang mga ito para po matukoy po natin talaga kung saan nga ba yung tatahakin itong direksyon sa mga susunod na araw. At Mr. Lois, ngayon nga po ang first day of July, maaari po ba kayo magbigay ng overview para sa ating mga manonood dito po sa inaasahan po nating weather condition for this month kung pag-uusapan po natin ang rainfall, temperature at ganun din po itong bagyo. Okay, Apol. Kung rainfall yung ating pag-uusapan, makikita natin dito sa may Luzon na halos kulay asul po yung kanyang kulay. Ibig po sabihin yan above normal. So malaking bahagi po ng ating Luzon ay magiging maulan sa month po ng July. Dito naman po sa Kabisayaan, yung Western Visayas at yung Eastern Visayas, asahan po na above rainfall rin ang maaring matanggap nila. Maliban lamang po dito sa may Central Visayas na kung saan normal to below normal yung magiging pag-ulan nila ngayong month ng July. Dito naman sa Mindanao, ayan, kulay dilaw, ibig sabihin yan way below normal to or below normal to way below normal. So ibig sabihin talaga magkukulang ngayong buwan ang mga pag-ulan dito sa Mindanao. At kung pag-uusapan naman natin yung temperatura dito sa Luzon, asahan na maaring maglaro sa 33 to 34 degrees Celsius yung maximum temperature. At doon naman sa mountainous areas ng Luzon, maaari pong umabot ng pinakamataas na 22 degrees Celsius. Dito sa Visayas at dito po sa Mindanao, asahan lamang po yung temperatura na maglalaro 32 hanggang 33 degrees Celsius. So yung bagyo naman, kung pag-uusapan natin during this month, may inaasahan po tayo na 3 hanggang 5 na bagyo para po sa month ng July at ang kanyang tracking po ay medyo may kataasan pa dahil po ngayon pa lang, kumbaga nagsisimula pa lang yung typhoon season, mataas pa po
yung kanyang tracking, ano. At mapapansin po natin habang papalapit na po yung matapos ng taon, pababa naman po ng pababa yung tracking ng bagyo. Ayan po, at nabigyan po tayo ng ideya sa kung ano nga ba nga klase ng panahon ng ating mararanasan sa mga susunod na araw. Ngayong buwan po yan ng Hulyo. At panghuling katanungan na lamang po, Mr. Lois, ano po ba ang inaasahan po nating weather conditions sa araw na ito na Miyerkules? Saan-saang areas po ba mararanasan ng mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog? Well, itong LPA na ito ay mahatak ng konti ito sa southwest monsoon. So asahan po na magkakaroon ng mga pag-ulan particularly dito sa Mimaropa, kasama na rin po yung Western Visayas. Pero generally, yung ating mga rainy conditions ay maaari pong maranasan dito po sa Mindanao. And then isama na rin po natin yung buong Kabisayaan. Ito namang Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng Luzon ay magiging maganda pa rin yung lagay ng panahon sa umaga at may chances naman ng mga pag-ulan during afternoon or evening. Okay, so again po, concentrated ang ating mga pag-ulan ngayong araw dito po sa Mimaropa, Visayas and Mindanao area. Ayan, maraming salamat po Mr. Jory Lois sa bahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at mga dagdag kaalaman para sa ating mga viewers ngayong umaga. Nakasama po natin si Mr. Jory Lois na isang weather forecaster ng Pag-asa. At yun po ang mga nakala po naming impormasyon para sa umagang ito. Maraming salamat sa pagtutok ninyo dito sa aming programa. Live mula sa Pag-asa Weather and Flow Forecasting Center, ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Nakasama niyo po ang inyong weather lover, Amor La Rosa, na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Good morning po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.